Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtupos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kaniyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Palagi po nating naririnig ang salitang, "There's no place like home." Di po ba? Parang lagi nating naririnig din yung salitang home, sweet home. Kahit saan tayo pumunta, kahit malayo na yung ating nilakbay, abroad man o lokal, palagi nating iniisip na bumalik sa ating tahanan. Siguro dahil yung tahanan natin, doon natin nararamdaman ang security. Doon natin nararamdaman na tayo'y payapa. At doon natin na ipapakita kung sino tayo sa totoong buhay. Pero ito ba ang karanasan ni Jesus? Kaya meron tayong Jesus Nazareno dahil siya'y lumaki sa Nazaret. Bago siya magpaikot-ikot sa loob ng bayan ng Israel, doon siya naging bata, nagbinata, nagtrabaho, hanggang dumating ang panahong kailangan niyang lumakad upang sundin ang kalooban ng Ama. Pero sa kaniyang pagbabalik, hindi niya naramdaman ang tinatawag na home, sweet home. Siya ay ipinagtabuyan palabas
upang ibulid sa bangin. Imagine, bakit ganon ang pagtanggap ng mga tao sa Kanya? Dahil sila'y familiar sa pangalang Jesus at familiar sa pamilyang Kaniyang pinanggalingan. Kaya nga may nagtatanong, hindi ba't iyan ang anak ni Jose na manggagawa? Hindi ba't siya'y anak ni Maria at ang kaniyang mga kapatid? Saan nanggaling ang kaniyang karunungan? Bakit siya nakapagsasalita ng mga bagay na ngayon lamang natin narinig? Kaya nasira yung kanilang mindset of familiarity. Kaya nga hindi gumawa si Jesus ng maraming kababalaghan sa kaniyang sariling bayan. At narinig natin sa Ebanghelyo na sinabi ni Jesus ang dalawang kasaysayang nagpagalit sa mga nakikinig sa Kanya. Ang balo ng bayang Sarepta at ang haring si Naaman na narinig natin sa unang pagbasa. Bakit niya ito binanggit? Napakaganda pong pagnilayan. Ang dalawang taong ito, ang balo ng Sarepta at si Naaman, ay labas sa kanilang bayang pinili ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila mga Hudyo. Hindi sila pinili. Hindi nila kilala ang Diyos na sinasamba at pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Pero binanggit ito sa Ebanghelyo upang bigyan tayo ng kaisipan na yun ngang tagalabas, yun ngang mga hentil, yun ngang hindi natin kasama sa pamilya ay naniniwala sa Diyos. Bakit tayo na taga Nazaret ay hindi naniniwala sa Kanya? At doon tayo bumabagsak. Dahil hindi lahat ng sumusunod ay sumasampalataya. Kaya dapat po'y magkasama ang pagsunod at pagsampalataya. Obedience and faith go together para po makita natin ang kapangyarihan at himala ng Jesus Nazareno. Kaya kahit na sa kabila ng pagdududa, si Naaman ay sumunod. Sumunod sa sinasabi ng kaniyang mga tauhan. Napakadali naman ang pinapagawa sa iyo. Lulubog ka lang sa tubig at ilog ng Jordan. Bakit hindi mo magawa? At siya'y sumunod at naranasan niya ang himala ng Diyos ng Israel. Ano ang gustong iparating sa atin ng Ebanghelyo? Nararamdaman niyo pa rin po ba ang home, sweet home? Nararamdaman pa rin ba ninyo na there's no place like home? O baka ang inuuwian mo ay isang tahanang malaimpyerno? Baka ang inuuwian mo ay ang tahanang walang kaayusan? Baka ang inuuwian mo ay tahanang walang katahimikan, na palagi na lang nagbabangayan. Pag nagkita-kita sa mata,
gusto nang magpatayan. May maganyang klasing tahanan. Mayroon namang isang taong napapagod, pero wala siyang magawa kung hindi umuwi sa kaniyang tahanan. Bakit siya napapagod? Nasa kanya ang lahat eh. Siya ang inaasahan ng lahat. Halos hindi na makapagpahinga para lamang maibigay ang pangangailangan ng mga kapatid na tamad. Matatawag mo pa rin ba yung home sweet home? Pag uwi mo, tutong na lang ang natitira. Pero ikaw yung nagtatrabaho. Pag uwi mo, halos ulo na lang ng tilapia yung ibibigay sa'yo. Pero ikaw yung napapagod. Ito ba yung tahanang ating nais uwian? Come to think of it, anong ginawa ni Jesus? Umalis dahil hindi siya tinatanggap. At kapag hindi ka tinatanggap sa isang tahanang home sweet home, umalis ka na. Huwag mong gawing impyerno ang buhay mo. Give yourself a chance para mabuhay ng pagsunod at pagsampalataya sa Diyos. I don't like to be sound as selfish. Ayokong magbigay ng pananaw na ako'y makasarili. Hindi. Dahil hindi ka magkakaroon ng katuparan ng pangako ng buhay mo kung lahat ng tao'y hindi naniniwala sa iyo, mismo sa iyong pamilya. Kaya si Jesus hindi naman ang hinayang. Hindi nga siya gumawa ng maraming himala dahil sa hindi nila pagsampalataya sa Kanya. Bilang tao, kung hindi mo nakikita ang respeto ng iba sa iyo, sa tahanan mo, baka kailangan mo ring umalis at mag-isip. Baka mayroon pang ibang misyon ng Diyos sa iyo. Mararamdaman mo lamang ang home, sweet home, kapag ang isang tahanan ay pinananahahan ng Diyos ng kapayapaan. Huwag tayong mawala sa focus ni Jesus Nazareno na sa ating buhay, lahat tayo'y may misyong dapat tapusin at dapat iharap sa Diyos. Mamuhay ng payapa, ng may pagsunod at may pagsampalataya sa Diyos. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Pagpalain tayo ng poong may kapal.